Creamline, pinuto lang ang F2 Logistics. Hindi nakapalag ang full of swag na cargo movers. At cameraman, may ipinahiwatig ulit during the game. Hiyawan tuloy sa Araneta Coliseum. Pero before we begin, please don't forget to subscribe, like, and comment on this video. I-click din ang notification bell para lagi kang updated sa Creamline happenings. Creamline vs F2 Logistics. Marami ang nag-abang sa laban na ito dahil sa history ng dalawang teams. Pero sa huli, isa lang sa kanila ang muling nanaig. Narito ang naging breakdown ng laban. Set number 1. Maagang pasabog para kay Coach Sherwin dahil starters sina Tots Carlos at Bernadette Pons. Pero tila hindi agad kumunek ang experiment na ito dahil 3 straight points ang nagawa ng F2 Logistics. Masyadong mainit nga ang girls in yellow at determinado silang mapataob ulit ang Creamline. Gumawa naman ng 6-0 run ng Cool Smashers kaya walang kahirap-hirap nilang nakuha ang kalamangan. Sobrang on point din ang depensa ng CCS at hirap ang cargo movers na makasilat ng puntos. Lumobo na sa siyamang lamang ng girls in pink dahil na rin sa naglalakasang palo ni Gemma Galanza. Sa play nga na ito, maging si Kyle Negrito ay pumukol na ng puntos. Maganda ang body language ng Creamline at hindi na nila hinayaang makahabol pa ang kabilang team. Isang off the block hit ng substitute na si Michelle Gumabaw ang nagtapos ng set 25-19. Set number 2. Nagpatuloy ang magandang floor coverage at reception ng Creamline. Ito ang dahilan kung bakit sila pa din ang lamang sa pagsisimula ng set. Kahit nga sa mga out of system plays ay nakakapuntos ang Cool Smashers kaya mabilis na dumagdag ang kanilang score. Uminit si Tots Carlos at naglalakas ng mga spikes ang pinakawalan niya. Gumana na din ang middle ng girls in pink at litong-lito ang F2 sa dami ng spiking options ng kalaban. Sa dulong bahagi, gumawa ng minera ng cargo movers sa pamamagitan ng kanilang quick combination plays. Nabuhayan nga sila kaya muling uminit ang laban. Pero hindi naging sapat ang momentum na ito dahil nakapag-commit sila ng unforced errors at impressive counter-attack naman ang ginawa ng Creamline kaya nakuha nilang set sa score na 25-21. Set number 3. Napaghandaan talaga ng Creamline ng F2 this time. Talagang kalkulado ang mga atake at butas na butas ang depensa ng kalaban. Sobrang ganda din ang rally ng dalawang team sa set na ito pero laging nasa CCS ang advantage pagdating sa dulo. Pinagtulungan na nga ni Gemma at Tots ang scoring habang pinangunahan ni Ella De Jesus ang floor defense ng Cool Smashers. Looking very sharp na sila kaya umabot ulit sa 6 ang kanilang lead. Idagdag mo pa dyan ang 2 straight 1-2 play ni Kyle Negrito at isang service ace kaya wala nang nagawa ang F2. Isang combination attack para kay Pons ang nagtapos ng laban sa score na 25-19, 25-21 at 25-16. Kapansin-pansin sa game na ito ang mas maayos ng setting at ball distribution ni Kyle Negrito. Matatanda ang may mga nagdududa pa noong una kung kaya niya bang palitan si Gia Morado. Pero sa game na ito ay naipakita niya naman ang kanyang impressive setting skills. Ipinamalas niya din ang pagiging isang offensive-minded setter sa pamamagitan ng ilang magagandang drop balls. Itinanghal pa nga siya na player of the game with 20 excellent sets and 7 points. Samantala, double-double performance naman para kay Tots Carlos with 15 points and 11 excellent digs. Sa game din na ito ay isang nakakatuwang camera play ang ginawa ng PVL cameraman. Magkasunod niya kasing ipinakita sina Gemma Galanza at Ivy Lacsina. After ilang sandali, ipinakita naman na nanonood sa kanila si Dina Wong. Dating magkasintahan sina Gemma at Dina habang current partner naman ni Wong ngayon si Lacsina. Kaya naman madami ang napahiyaw sa camera play na ito. Sunod na makakaharap ng Cool Smashers ang high rank na PLDT High Speed Hitters sa November 18. And that's it mga Ka-Valley News. Please continue supporting this channel para sa mga up-to-date na kaganapan sa Creamline World.